Mga ka-TH, meron tayong episode ngayon na dapat atin ito mapanood para hindi natin matularan. Itong mga estilo ba na nagtatago tayo ng mga ginto na mga jewelry sa ating bahay. Kaya ito ang isang example nito na huwag kang magtago ng maraming ginto sa bahay. Ang pinag-ipunang mga alahas na nasa loob ng isang jewelry box na itapon ng ganun-ganun lang, mahanap pa kaya nila ito? Nako, hindi na yata. Ang mga mata ng balikbayan na si Mark kumikinang sa tuwing nakakakita ng alahas. Kaya Aba. nung nakapagtrabaho at nakapag-ipon sa Amerika, mga alahas ang ginawa niyang investment. Milyones ang halaga. Piece by piece talagang pinaghihirapan ko. Imbis na bumili ako ng gusto kong pagkain, hindi ako kumakain nung nagtatrabaho ako para lang makabili ako. Kasi sabi ko, it's a long-term investment talaga. Pero ang mga ningning sa kanyang mata, inanod ng luha. Nako, bakit kaya? Bago tayo magpatuloy, meron akong ikwento sa inyo mga ka-TH. Sa aking karanasan ito, 1998, nang mag-graduate ako sa college, ay umuwi ako ng dito sa lugar ko. Galing ako ng Cebu. At nang makapagtrabaho ako, ay yung sweldo ko, wala namang akong gagastusan kasi ako'y bunso, ako'y binata. Sobrang-sobra ang pera ko kasi ang mother ko ay meron siyang pensyon at ang bahay namin ay may nagrenta ng mga Emlo Wilir sa baba nito. Kaya sobra-sobra ang pera ko noon. Kaya naisip ko, wala naman akong bisyo, ay mag-invest ako sa ginto. Ganito rin sa isip niya. Kasi nabasa ko na ang ginto ay taon-taon na tumataas ang ginto. Kaya hindi ka malulugi sa ginto. Kaya yun, umabot ng 10 taon kahit saang auction. Hindi ako bumibili ng bago. Yung auction lang, yung naprenda na rimata, yun ang binibili ko kasi mura. Pero pinipili ko yung malalaking pendant, 30 grams, 70 grams na mga kwintas na barbada, talagang mabibigat. Kasi noon, ang 30 grams, mabibili mo pa lang ng 25,000. 30 grams na yun. Ngayon, ang 30 grams, nasa 200,000 na yata. Kaya yun, after 10 years, ay umabot siya ng 1 kilo mahigit. Okay, so maganda na sana. Pero mamaya, sasabihin ko na malas talaga mag-ipon ng gold kapag nasa bahay lang. Patuloy muna tayo sa video ito. Ang kanya kasing inipong alahas sa loob ng 2 dekada, aksidenteng naitapon. Yung mga alas po nandun sa Patay na. taas. Parang hysterical na ako. No, wala na dito yung basura. Nakuha na. Kaninong kamay kaya ito napunta? Mahanap at maibalik pa kaya ito kay Mark? Nako, nandun na kay Mr. Basurero, instant millionaire na yon. Totoo yan dahil ang mga basurero, karamihan ay nakapulot ng mga ginto sa basurahan. Dahil yun ay na-misplace yun. At nang magtapon ng basura, minsan yung singsing ay maluwag sa kamay, sa finger. Kaya pagtapon ng basura na samang nalaglag. Ganun yung mga nangyari. At isa yung katulad nito na binalot kasi sa supot na parang basura lang nilagay sa basurahan. At nakalimutan na mayroon palang jewelry box doon. At siya mismo ang nagtapon. Kaya ayun, talagang lalamig ang katawan mo dyan. Kapag nalaman mo na naitapon mo, ay wala ka na talaga. Kapag nasa labas na yon, naitapon mo na, anghel na lang siguro ang magbalik niyan kung ang nakapulot ay anghel. Yun na lang ang magbalik. Pero kahit mabait na tao siguro, pag napulot yan sa basurahan ay itatago yan. Kasi ano yan, ginto yan eh. Ginto. Kapag ginto ay talagang masisilaw ang tao. Hapon nitong May 11, nagkayayaan daw ang pamilya ni Mark na kumain sa labas bilang advanced Mother's Day celebration. Bago kami umalis, chinik ko yung bag ko and then nakita ko yung jewelry box ko nandun sa bahay. Ayan, ito pala yung Meron siyang dahilan. mga malalaking singsing
Usually mga 24 karat ang nandoon hanggang 18 karat. Ang siyang mga singsing na maliliit, may mga precious stones din siya. Sa kabilang side naman meron siyang bracelet doon na merong mga Dami, diamonds. Nandun din daw ang marquee cut na diamond engagement ring ni Mark na regalo sa kanya ng partner niyang si Liam. Mga almost 2 years ko siyang pinag-ipunan. Gusto kong maibigay sa kanya yung the best. Nasa jewelry box din daw ang Nako. ipinamana sa kanya ng kanyang ina na 18 karat rose gold na engagement ring nito. Bigay po sa akin ng mister ko yun. Ingatan ko po yun. Binigay ko na po sa kanya. Yap, talaga. Dahil alam ko po kasi masinop siya. Kaya bago sila umalis nung araw na yon, isinicure daw muna ni Mark ang kanyang jewelry box. Sometimes nga nagtatago ako sa may unan para yung mga hindi mo talaga in-expect na taguan talaga. At para hindi raw pagdudahang importante kaya ang pala. laman, sakaling siya'y looban, ang kanyang pinagtaguan, basurahan. Ops, ako naman, mga katiats, pinagtataguan ko ay kisame. Karamihan ng tinatago ko noon ay gumagawa ako ng butas na sekreto sa kisame. At nilalagay ko doon. Ang kalaban ko doon ay daga lang. Kapag tatangayin ng daga yung supot ng ginto, ay lagot na. Pero daga lang naman yun. Okay lang ang daga kaysa tao. Diba? Kaya hanap kayo ng mapaglagyan nyo ng safe bolt. Dapat bibili talaga kayo. Ang safe bolt ngayon ay merong 20,000 lang. Safe bolt na yan, yung bakal na hindi masusunog. Hindi masusunog yung alahas mo pag nalagay sa loob. At mabigat, hindi pwedeng itakbo yun. At ibaon nyo yun, ang safe bolt sa sahig. Tapos lagyan nyo ng itong sikretong parang maliit na pinto. At kung hindi naman, doon sa ceiling nyo, sa dingding, and then lagyan nyo ng aparador yung dingding para hindi mahalata na mayroong safe bolt. Ganyan lang yan. At huwag sa basurahan. Kasi ang basurahan, pwedeng itapon yan ng katulong nyo, ng inyong mama, ng papa, ng kapatid, ng apo, ng pamangkin. Kasi kung nangangamoy ng basurahan, talagang itatapon yan. At siyempre, makalimutan mo na mayroong laman kasi basurahan yun eh. Ang ano ng utak natin, itong iniisip na basurahan nga. Pero nakalimutan natin na naroon pala yung jewelry box na inyong tinatago. Patuloy tayo. Ito yung trash bin na pinaglagyan ko. Ang ginawa ko, tinanggal ko ito, and then dito ko nilagay yung alahas sa loob. Tapos binalik ko itong plastic, and then nilagay ko ito dito. Fast forward, hapon nitong May 13. Eto na. Ang kakagising lang na si Mark, may naamoy. Nuksan ko yung rep ulit, inamoy ko kung doon nang gagaling yung amoy, hindi naman, chinek ko yung basurahan. Dito na raw muntik humiwalay ang kanyang kaluluwa nung may bigla siyang naalala. Hindi lang hiwalay. Lalamig ka dyan, yung lamig na parang binuhusan ka ng yellow galing sa ulo. Binuhusan ka ng ice water hanggang sa paa. Lalamig ka niyan at parang matutumba ka, makukulaps ka. Yan yung nangyari sa akin. Kasi yung sinabi ko sa inyo na naipon ko na jewelries na ang dami na dahil 10 years kong pinag-ipunan yon habang binata pa ako, ay nabudol-budol. Ang nabudol-budol ay ang aking mama. Kasi yung regalo ko sa mother ko na kwintas, nakita ng mga budol-budol na makapal. Andin binili ng mga budol-budol ng times 3. So ano pa yon? 25,000 pa noon. Binili ng 75,000. Yun pala ay pang mind conditioning lang para mabudol-budol ang mother ko. And then tinanong kung meron ka ba bang maraming ganitong gold na suot mo. Ang sabi ng mama ko ay meron, pero ibinta niya kung bibili ng 3 times din. Kaya sabi ng budol-budol, okay, bili namin 3 times. Doon na kasi yung mga budol-budol pala ay pinag-anuhan na ang mother ko noon pa. Kasi may tindahan kami sa baba. Nakikita na may suot-suot siya na makapal na alahas. At nagpaplano na talaga yung mga budol-budol. May daladalang bag na
yung mga dyaryo lang, newspaper lang yung ginupit-gupit na parang pera, makapal. Isang bag na maliit, 3 million, mga 3 million daw yun. Kasi 1 million yung halaga ng ng alahas. So times 3 million ang bili nila. Kaya makapal-kapal. Isang maliit na bag, nagkakandado. At nang buksan ng mother ko sa bahay, nabudol-budol siya. Kasi ang pinakita sa kanya na bag ay puno daw ng pera na totoo. Pero pag uwi niya, yung dala niya na bag, na switch yun siniswitch. Yung totoong bag na may pera, kinuha muli yun, tinago at ibinigay yung newspaper. At kinandado para hindi mabuksan. Doon na sa bahay binuksan ng mother ko. At nang makita niya na 20 pesos lang yung nilagay sa ibabaw, doon na gumulong-gulong ang nanay ko sa sahig. Nag-hysterical parang itong si Mark. Ako rin nang malaman ko, lumamig ako. Sabi ko, lumabas ba ako? Hinahanap ko pa yung green na van daw na green. At kung may nakita ako na green na van na nagparking, lagot sila sa akin. Kasi hysterical na rin ako noon. Pero wala na, sumibat. Matagal na. Pagdating ko, matagal nang nakasibat yun. Kasi tangay na nila yung mga ginto. So ito ang lesson learned na wag maglagay ng ginto sa bahay. Ang mga gintong marami ay ilagay nyo sa safe vault sa bangko nyo. Mag-rent kayo ng safe vault sa bangko at doon maglagay kasi merong gwardya at naka-insured yan. Sa bahay kasi pwedeng masunog, lindol, pwedeng akyatin ng tulisan, ng kawatan, at pwedeng ma-misplace at maitapon. So ito, tapusin na natin ng kawawang bidyong ito. Kanyang mga alahas, wala na sa loob ng basurahan. Sabi ko, yung mga alas po nandun sa basurahan. Wala na talaga. Parang hysterical na ako kasi Ang jewelry box kasi, aksidenteng naitapon. At ang nakatapon nito, walang iba kundi si Mark mismo. Okay, dito na magtapos itong ating episode. Ang ginawa nila dito, fast forward, ay pinuntahan nila itong basurahan na lugar, yung pinagtapunan ng lahat ng basura sa kanilang lugar. Nagtanong-tanong sila doon, pero sino bang aamin dyan? Iginto na yan, treasure na yan. Sabi ng basurero, sa isip lang, bakit ko ibibigay? Milyonaryo na ako, tinapon nyo kasi, tanga-tanga nyo kasi. Bakit nyo tinapon? Nasa basurahan na, kaya amin na ito. Yan yung mindset ng basurero. Meron sigurong mabait na basurero, pero kahit mabait ay lahat tayo ay may kailangan na pera. Kailangan natin ng pera ngayon. Kaya kapag nasa basurahan na, bonus na yun, di ba? Tayo rin na may-ari, ay isipin na lang natin na bonus na yun at ibibigay na lang yun sa mga mahirap na nandyan sa basurahan. Yun ang bonus nila. Kaya lahat ng nangyayari sa buhay ay may purpose yan. Baka yung nakapulot ay mas kailangan niya pa ng pera kaysa nag-iipon ng pera. Okay, so hanggang sa muli mga katiats, ako'y magpaalam na God bless us all.